Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 53. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang marahay na aga po sa inyong sa po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Beneficiaryo sa Bicol nakatalaan na makaresibikan pinagapod na land titles asin na certificate of condonation na ngunya na aldaw aabuton sa 3,000. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, sarong tagaduman sa parte mismo ka na probinsya ka na Masbati, top na chair sa ginibong Geologist Computer-Based Licensure Examination 2024. Mga butantes ka na siyudad Kinaga o minabot na sa 121,773. Comelec Naga, dagos-dagos ang preparasyon para sa papaabuton na naperilian. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Budget ka na siyudad Kinaga para sa 2025 luminangkaw pa nin 14% asin uminabot sa 1,879,242 pesos 242,528 pesos. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, budget kana City Mayor's Office Confidential Fund, binawasan donation account o donation account man binawasan. Sa iba pang mga barata sa lado lokal, sarong establishmento nasulo sa Naga DSWD Bicol, tulos-tulos nagtaon nin ayuda o tabang. Sarong persona dakop sa drug bypass operation sa Banwan kan Pilik Camarines Sur. Duwa man na persona duman sa Banwan kan Goa ang dakopan sa ginibong drug bypass operation. Nagkapera lang yan sa mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdom. Mga tugang liwata, marhay na aga. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Abot sa 3,000 na mga agrarian reform beneficiaries sa Bicol nakatalaan na makaresibikan sa indang land titles asin certificate of land condonation ngunya na aldaw. Papaginutan niyan kan Department of Agrarian Reform Dar Bicol ang pagtao ni naabuton sa 3,600 na pinagasarong mga titulo kan daga asin certificate of condonation na ma-release sa parte kan mortgage sa siyudad kan Legazpi City Convention Center ngunya na aldaw Nobyembre 26 objeto kana nasambit na nga pangyayari na mas pang maparikas ana pagdul nin mga titulo asin na matabangan na ang mga parauma na mapakarayan sa indang pagbuhay kabali sa mga beneficiaryo kada kongkrum anda 2,654 na mga parauma gikan sa parte mismo kan probinsya kan Albay, Catanduanes, Masbate asin manda sa probinsya kan Sorsogon kung sain papatawado na anda sa indang mga utang asin interes sa irarom kan pinagaapod na New Agrarian Emancipation Act na pinagpirmahan ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kanda
Hulyo 2023. Basado sa Dar Bicol, 3,691 na titulo asin na kukrum ipapamudbud sa 3,296 na mga parauma na sakop kanaabuton sa 5,396 na o 97 na hektaryas kandaga na kung saan magpapataas sa kamugtakan kan mga parauma. Pinaglalauman pagpartisipar ka nagkapirang mga opisyal arog ninda Senadora Amy Marcos, asin man na Dar Secretary Conrado Estrella III, anasambit ng aktibidad bilang pagtaunin suporta sa mga programang agraryo kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang mga botantes kan naga uminabot na sa 121,773. Yan basado sa Comelec Naga, nagdadagos ang sindang preparasyon sa papabuto na eleksyon. Pigkumpirmariyan ni Atty. Maiko Hulya na uminabot sa 121,773 ang rehistradong mga botante sa laog kan siyudad Kinaga para sa papabuto na eleksyon sa 2025. Basado kay Abogado Hulya sa siyudad Kinaga, igwanin 146 na mga vote counting machine, asinigwamanin 435 na mga paratukdo para magserbi sa maabot na national and local election sa taon 2025. Dagdag pa ni Abogado Hulya, nagkondukta naman subot sinda kan pinagaapod na training para sa paggamit kan vote counting machine, asin Disyembre 2 mapo naman sinda kan ACM Roadshow gamit ang bagong ACM automated counting machine nagikan duman sa South Korea na iyo ang gagamiton sa papabuto na napirilian. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, lalaki dakop sa isinagibong drug bypass operation duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur sa pinakusog na kampanya kontra illegal na droga kan Pili Municipal Police Station. Matrayumpo na isagibo kan Municipal Drug Enforcement Unit sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dinis Pabilonia, officer in charge kan PNP sa pakikipagtabangan sa PDEA Regional Office No. 5, nadakop ang sarong tulak kan droga sa Barangay San Isidro sa Banwaan kan Pili Camarines Sur alas 9:05 nin pagkabanggi ka subanggi kan ikinasa kan grupo anda sarong drug bypass operation. Anasambit ng sospek na bistong si alias Nonoy, 30 anyos, mayagom asin residentes kan Barangay San Agustin, Pili Camarines Sur. Sa nangyaring drug bypass operation, nadakop sa akto ang suspect mantang nakikipag-ribay kana bypass money sa kantidad na 500 pesos asin man sarong hetzel transparent plastic sachet na may laman na pinagtutubudan shabu. Asin digdi sa pinagibong inventaryo asin pagkapkap sa lawas kanda biktima, nakuha sa bulsa kan sa iyang short an anom na pidasong hetzel transparent plastic sachet na may laog panin shabu asin sarong gunting na ginagamit kani para man sa pagbariwas kan illegal na droga. Sering man nabawi kan mga autoridad sa suspetsado na yaon sa iyang bulsa ang kantidad 500 pesos na iyo ang ginamit sa drug bypass operation. Anasambit ng suspek yaon ang unyan sa kulungan kan Jefatura kan Pulisya duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Ini sasangatanin kasong pagbalga sa Section 5 and 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. And mga autoridad kanda Banwaan kan Pili Camarines Sur padagos sa pangapudan sa mga residentes na makipagkooperar sa parte kan kampanya kanda Philippine National Police
kontra droga sa pagpaabot kan mga persona na imbulto sa bagay na ni. Iyan tangani man na mauntok na asin mapo na ang paglakop kan na ipinagpapangalad na bulong sa sinambit ng banwaan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, loan program kan Metro Piso limitado na. Boyet Paderes sa detalye. Inako ni Metro Peso Manager Roderick Nonoy Reforzado kan naga na bagaman nag-ako sindali mga aplikante para mag-loan sa ilang sarap angat kabuhayan program magiging limitado ng ngunit ang maluluwas na pundo. Paliwanag kayo na dahil pasinda binabayadan kan mga negosyanteng kliyente nila at hindi pwedeng masingil ang mga inihuli sa siguradong Mayo pangkwartang maibabayad sa ilahon sa naperyoso kan Bagyong Christine. Sinabi pa kayo ni madakol sindang aplikante mo yan, kadaklar mga saradit na negosyante na nakapwesto sa Naga City People's Mall na naghahalat para mapobrahan ang loan. Alagad Mayo pa sindang maitahuli sa Mayo man nagbabayad uli sa mga nailot talag loan antes na nag-abot ang Bagyong Christine. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, piglinaw ni Alvin Bermido, Area Director kanda Bangko Sentral kanda Pilipinas na subuot bakong kaput kan sa indang ahensya ana pag-regulate kan mga lending asin man 5-6 na mga pautang. Subuot ang Security and Exchange Commission ang nagre-regulate sa mga ini. Nagtauman ni napatanid si Bermido sa publiko, partikular na sa mga Bicolano na daisubuot patulan ang mga nagpapautang na may sobrang interes sa mga investment na sobrang langkaw ang returns ni nulit ini makakaapiktar man sana sa saindang pagbayad. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sarong establishmentong nasulo sa laog kan siyudad Canaga, DSWD Bicol, tulos-tulos na nagtao manintabang sarong kasulo ang nangyari sa parte mismo sa sarong establishmento sa barangay kan Mabulo sa laog kan siyudad Canaga kanda nagtalikod da aldaw o kanda sudma iyanda o kan Domingo, iyan tulos man na piga respondihan kan mga autoridad na nasambit ng kasulo asin tulos man na nauntok an na kalayo. Mayo man na aksidente sa nangyaring kasulo. Alagad may tulong pamilya ang naapiktaran kan na sinambit ng kasulo na tulos man piga tawanin tabang kan Department of Social Welfare and Development DSWD sa Kabikulan. Padagos pa ang ginikibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection BFP kung ano ang naging kausa kan kasulo digdi sa laog kan naga partikular na sa barangay kan Mabulo kan nagtalikod na aldaw kan Domingo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulak nin droga dakop dyan sa DYD. Boss O Kaisminda sa detalye. Dahil nakapalagan na sarong tulak nin droga kan inibigla na lang na ramalan kan mga autoridad kan subanggi dyan sa barangay Dayangdang o DYD na konsayin na inian suspect pinagtanan na alias na Cherry asin na sarupang alias na Jer 55 anyos may agum residente kan Dayangdang Naga City ang suspect ang substation number 5 nanginutan ang sa nasambitan ng operasyon kaiba sa panginginot ni Police Major Nulan Rumubio, Station Commander. Sa pakikipagtabangan man kan City Drug Enforcement Unit na Seringman City Intelligence Unit, Naga City PNP Mobile Force Company asin PDEA, nakaw na sa ikinasan ng illegal drug operation ang sarong plastic sachet ang ipinagpapakal sa acid kan na PNP kan magpositiba na sambitan ng barakalan gamit na 500 peso bill
Ang suspect ang dagosan pinagpusasan asin na dagos sa darasay paturakan ng PNP. Alagad kan inikap kapan na ko anan pa ning anom nagayong pinasong plastic sa siya na pinagtutubudan igwanin laukan illegal na droga. Nasambitan ng suspect ang nakatalaan na sa ngatanin kasong original daw sa pagbalgar ka na Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga darakulang truck na nakaparada sa gilid kan National Highway, epigre-reklamo na kan mga residentes. Epigre-reklamo na ngunyan kan mga residentes, motorista pati naman barangay, and asinmanda local official, ang mga nakaparadang darakulang mga truck sa National Highway lalo na po si Pukot Libmanan, Pamplona, San Fernando, Milaor, Camarines Sur, maging digdi sa laog kan siyudad Canaga. Ang mga ini nakaparada, naka-standby sa gilid kan tinampo poon napaiwason ang tinampo kan gobyerno nasyonal base man sa International Highway Standard. Alagad imbis pakinabangan ini kan mga riding public lalo na para mabawasan ang dalagan kan bulos kan trapiko, lalo na dai ini sinisitar ka na mga nagkapirang mga autoridad kabali na dyan ang highway patrol groups. Inot ng ipinagpahig ni Glenda Mansera kan LTO Bicol Operation Division na legal o illegal ang pagparada sa gilid kan highway bilang pagbalga sa Republic Act 4136 kung saan igwanin penalidad sagkod ng kanselasyon kan driver license asin igwanin multa na day mababa sa 5,000 pesos. Alagad imbis na maghiro ang HPG lalo tasinda ang kargado sa National Highway, nariparong dai nagsisitaan mga autoridad imbis nagsasakay sana sa checkpoint kay baan ang LTO pati naman ang pagpwesto sa mga lugar na komportable sana sa sainda. Mayo man magidibo ang mga lokal na mga pulis hali sa manlain-lain ang mga municipal station imbis nagsisita sana asin pinagko-koordinar sa opisina kan Highway Patrol Group maging sa opisina kan LTO kan nagtalikod na simana magkapirang mga road crash accident ang nairehistro sa mga nasambitan ng mga lugar. Dangan an saro sa naging kausa iyo an nakaparadang darakulang trucks sa mga lugar kan highway. Oli digdi magibudanin lakdang an opisina kan LTO sa paagi kan mga district offices nganing sitaron sagkod sa multahan ang mga nagbabalga sa siging parada sa gilid na tinampo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, automated counting machine na dimo gigibon kan Comelec sa Disyembre 2. Darrell Banyas sa detalye. Sarabay nagigibuhon sa Disyembre 2 ang automated counting machine demo sa malaylain ng field offices kan Comelec sa bilog na nasyon. May hiling na kan publiko ang pagtesting kan automated counting machine o ang ACM na yan gagamitin kan Comelec sa nagdanagadang na pilian sa maabot na Mayo sa masangling taon. Ipinahayag ni Atty. Michael Julio Jr. na digdi sa Naga, gigibuhon ang ACM demo sa IBP building sa maabot na Disyembre 2 alas 9:30 nin aga na magiging presente digdi ang iimbitaran ng mga kandidato sa syudad ni Naga asin mga miyembros kan media na iyo ang kabali sa pagtesting na magboto gamit ang ACM. Ang sinambit ng machine, igwang dakulang screen na madaling mabasa kan mga botante ang sa indang ibinoto. May takop ini na dahil mahihiling kan ibang tao ang boto asin ma-print nin voter receipt. Ilalaag ang mga ACM sa gabos ng mga presento, ehemplo digdi sa Naga, na igwanin na sa 140 ang clustered precincts. Lampas man na 140 ang mga makinang dadarahon sa mga barangay. Base sa informasyon, ininin mga backup machines na nakasaray tangarig na kuning kaso magkaigwanin aberiya, igwang makuko ang panribay sa makina na iiba sa mga ginamit kan mga nag-aging eleksyon, piglalauman na mas magiging marikas asin epektibo ang resulta kan ACM na ini
na pigkontrata kan South Korea para sa eleksyon digdi sa Pilipinas. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang 2025 annual budget kan LGU sa laog kan siyudad Kinaga para sa taon 2025 padagos kunyan ang deliberasyon. Nagpapadagos ang deliberasyon kan sangguniang panglunsod para sa pagplansya kan 2025 annual budget kan local government unit sa laog kan siyudad Kinaga. Ipinagpahayag ni Konsyal Uying Rosales na medyo naaloy ang orolay sa plenaryo lalo na ta sirisimana na sana dakol ang isinisibog na programa asin proyekto lalo na si mga nasa irarom kan na opisina kan alkalde na gustong isuso na budget asin ang proyekto ni Mayor Nelson Ligacion. Si Rosales dati na nga nagkapot kan na komitiba kan na Finance and Appropriation kan siya top notcher na konsyal kan naga asin duman pa sana narereparo kani na masaloy ang deliberasyon sa ngunyan kisa mga nakaaging mga taon. Ang chairman kan Committee on Appropriation ngunyan iyo mismo si konsyal Albios saro sa mga nariparo kan mga konsyal. Iyo ang pag-implementar muna kan proyekto bago ang pag-adjust sa budgeting bagay na daiini pwede subuot base sa kuha accounting rules and regulation. Alagad iyan subuot tinutugutan ni Albios sa maabot na Martes ngunya na aldaw sa regular na sesyon kan sangguniang panglunsod. Madideterminaran kung anong mga programa na naman ana sisibugon asin alaog asin ibabalikan alkalde kan na siyudad Kanaga asin mad kanda iba pa nga mga konsyal na kung sain digdi maski nga ni illegal anda pagtrabaho taday nag-agi sa partibismo kanda deliberasyon kanda konseyo ngunyan pa sana agada ninda budget. Sinabi man kan konsyal na ang deliberasyon kan budget permiman bukas sa publiko asin pwede man magrani sa saindang opisina kung igwaning concern manungod sa nasambit ng bagay. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa drong drug bypass operation anda nangyari dyan sa partibismo kanda Banwaan kanda Goa Cabarete Sur. Nangyari anda bypass operation bandang alas 6:22 kasubanggi dyan sa Zona 2 sa barangay kanda Tagungtong Goa Cabarete Sur. Ada mga personay kan Goa Municipal Police Station sa pakikipagkoordinar sa lado kan PDEA. Ipinagpasairarom sa sarong drug bypass operation ang suspect na pinagbistong si Melvin Erot Iagaw, 28 anyos. May kasaruan mayo nin trabaho sa presente nag-i-star sa may salay sa Banwaan kan Goa Cabarete Sur. Asid dating tagaduban sa Antipulo Tinambaka Cabarete Sur. Sarong miyembros kan pulis nagsagin-sagin na pusher buyer asin buminakal nin duwang pidasong plastik sachet na may laog nin shabu sa kantidad na 1,000 pesos. Sa pag-search sa lawas kan nasambit ng suspect nakuha kan mga autoridad ang sarong cellphone na kung sain yaonan mga persona nakatransaksyon ka na sambit ng suspetsado. Sering man nakuaman sa wallet kani iyo ang duwang pidasong 500 pesos na pinagsasabing gamit sa drug bypass operation. Asin man saro pang pidasong transparent plastic sachet na may laog nin shabu. Tumatotal egwanin tulong plastic sachet
ning na may laog nin shabu ang na-recover kan mga autoridad sa sinambit ng drug by bus operation. Ang suspect nakakulong na ngunyan duman sa Guwa Municipal Police Station. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, dumanda sa Banwaan kan Balatan Camarines Sur, nagkapirang mga persona ang nagkadarakop ni Nuliman kan illegal na tupada matapos na ni ang sakyadaon kan mga miyembros kan Philippine National Police. Alas 4:45 nin pagkapon kasudma, duman sa Zona 4 Barangay kan Luluwasan sa Balatan Camarines Sur. Ang mga nagkaararisto pinagbistong sinda Jomar Alimanya y Villanueva, 40 anyos, Mayagum Parauma, kan Zona 4 Barangay kan Luluwasan sa Balatan na Camarines Sur, Siringman, and Sarupang Milchol de la Cruz, nasa tamang edad soltero, para sira kan Zona 3 Luluwasan Balatan Camarines Sur, na-recover kan mga autoridad sa nasambit ng tupadahan iyo ang duwang pambulang na manok, asin manda mga tari siring manda anda kas nataya na nagkakantidad 800 pesos. Ang mga suspek kakasuhan ni na pagbalga sa PD 449 ang illegal na patupada sa irarom kan na illegal gambling law o PD o ada PD 449. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kada sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Pig ako asin na daiya, pig nigaranda kana maneamento kana MNWD na igwapanin mga lugar sa parte mismo kan siyudad Canaga ang talagang naga sasapo nin maluya asin pagkawara nin supply kanda tubig. Iyan base man sa mga report asin mga reklamo kan mga konsumirores aral daw sa sendang opisina orog na dyan sa Barangay ken Sabang, Santa Cruz, asin man Barangay ken Abilia, and spring sources kan MNWD, and sinasabing degdi totoong naglangkaw arog kan anayan spring alagad and Romangrapa Spring, daima naglangkaw ang level kan tubig, dudaninda, igwanin lik anda linya kan mga ni, ulit da isinda basta nakakalaog sa nasambit ng duwang spring sa rason na yaon ini sa pribadong mga luti, kaya daininda ma-trace kung ano ang ginigikanan kan na problema sa lado kan linya kan mga tubig. Uya ang mga pahayag ni Chapi de la Cruz kan MNWD. Ito po, ika po kita nagkakalaog ng mga bareta na report sa opisina na maluya pa po ang may area po dyan sa may parting Sabang, Santa Cruz, Abelia, na kung saan po maluya po ang paglaog po kan tubig. Ano po? So, yan po, padagos ng pigahanap nga ni po yan kasi sa tuyang team. Ang satuya pong mga spring sources o pa po itong anayan, medyo po naglangkaw pero may pa pong pinapahiling na paglangkaw po itong kataid niyang spring, ito pong Romangrap Spring. So, padagos po sindang pigbabaybay yan na linya po kandong spring na yan. Nanutaran mi kaya po, the same sa naman ang pigkataong production kayan every week. So, dudami po, tayang kaya po mga linyang iyan, nagralaw po yan sa private land. So, dahil po kayo may basta makalaog-laog sa mga private land para ma-check ta kung may mga leakages po dyan sa mga sa transmission line ta na kung sarong simana po, igwa na po kitang nakuha, nagtulong leakages dyan sa 18 inches sa transmission line ta. But itong the rest of the line, kang 18 inches, dahil pa po naalaog, sa mga private na land po yan, pakiulay mingali sa board kayan kanto na i-rehabilitate na po yan linyang iyan, ipaagi na po yan duman sa mga
sa government land sa mga tinampo sa gilid, pero kay puwanta pa po kaya ng dakulang budget. Artiyan kan mga payag ni Chapi de la Cruz kan MNWD. Mientras tanto, pig-ako man kan MNWD na ang transmission line o ang pinakamayor na linya nin tubo sa may parte kan Panganiban Drive na sadiri kan MNWD. Tinamaan kan backhoe kan City Hall kan magkaigwa kan clearing operation sa sentro Kanaga. Ang nagpapairahay iyo ang MNWD bako ang City Hall. Ulit mayo manin mga technical team ang City Hall natataong maghirahay ka na sambit ng na-damage na transmission line kan MNWD. Uya si Chapi de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. Ang maayos po kaya ng MNWD po, ang maayos kaya. Ito pong transmission line na tinamaan po di sa may irarom kang Panganiban Bridge na tinamaan po, natanyog po kay itong backhoe, itong amphibian backhoe. Ang MNWD po ang maayos po kaya. Actually, dahil man po yan tuyo, aksidente po yan. So kay puwan po, ang MNWD po ang asumir po kang pag-ayos kaya. Aso bako po ang LGU? Bako po, tamaman po silang mga technical team o maintenance team na tao po kayo mag-ayos. Yan po mga transmission lines na yan. Hindi po, so last yan lang kay Puan pa kaya talagang naralaganan ng halos ng mga tungtungan. Nakabitay ito sa irarom ng Panganiban Bridge. Para po dahil magdelikado sa tuyang mga maarayos, piglagan po ito ng scaffolding sa irarom mo na tangani po tultul ang pagka-welding po kayo ito. Bakal po ito na pipe. Bako po itong PVC na ginagamit niya to. So mga bakal po itong nakabitay po diman sa kaya. Si Chapi de la Cruz kan MNWD. Mientras tanto, kontrolado asin kinokontrol kan MNWD ang operasyon kan mga pumping station digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Dai na pwedeng gibuhon ngunyan kan MNWD ang pinagsasabing 22 oras na operasyon kan sa indang mga pumping station. Pagkatapos lang kan Piña Francia Fiesta, tulong pumping station ang nagkararaot asin digdi buminikay ang submersible motor asin nagkasurulo ninuli man kan subuot overuse o sobrang gamit. Dagdag pa ni Chapi de la Cruz na dapat 16 na oras lang ang kinakaipuan na operasyon kan pumping station. Ninuli tapig extender ang operasyon sa gunang 22 oras kaya nasulo ang mga submersible motor kada tulong mga pumping station sa laog kan Siyudad Canaga na nagre-resulta pa kan pagluya kan bulos kan tubig ninuli taday pa ini napapayray sa kununyan kanda opisina kanda MNWD. Uya pa si Chapi de la Cruz. Nagibo po kay taning itong inapon ni pong free flow as in si pag-extend po kay gabos ng mga pumping station hanggang 22 hours. So iyan po si pigibot Ngunyan po, dahil na po kita pwede itong continuous 22 oras ang operation ng mga pumping station. Halos pong may tulo po kita nga ni kadto na after kampanya Francia Fiesta na nagbigay po si mga submersible motor, nagkasarolo po si mga motor. Baluyot. Actually, ang mga motor po, bako man po mga maluluyang klase, nagka-overuse na po. Kaya po na ang minimum lang talaga dapat na operation kaya is 16 hours. Big extend po ang operation. Kaya po dahil mamayo man pong submersible motor and pump na matagal talaga pag-araw kaya na 22 oras lang ang pengalo. Ang operation niya 22 hours, ang pengalo niya lang 2 oras na. May man pong matagal na araw kaya ng mga submersible motor. Mientras tanto, kung guguston pwedeng mangyari, yan sigun kay Chapi de la Cruz, pwede man subot nindang gibon liwat an 22 oras na operasyon kan pumping station kung guguston sa nakan manemento kan MNWD.
asin pagkakaigwakan pinagaapod na free-flowing arukan sa indang ginibo kan Piña Francia Fiesta tangani man napataparan an pagkulang-kulang asin pagluya asin pagkakawara kan tubig sa nagkapirang lugar kan siyudad Canaga. Alagad ngunyan kaya subuot igwalang nin mga area na dai totally nawawara nin tubig asin igwalang nin mga lugar na nagkakaigwakan pinagaapod na airlock na tulos pigdudumanan man kan sa indang grupo o team ana free flow ginigibo paman sagkud ngunyan kung banggi pero dai na ninda ginigibo pag-aga oli tadakol subuot na apektaran asin na posibleng mawaranin na tubig kinokontrol ngunyan kan opisina kan MNWD ang pagpapabulos kan tubig sa mga pumping station ninhuli ta abo na maggastos ang MNWD kan gasolina o sa kuryente kaya ang apektado iyo mismo ang mga residentes na nagluluya ang tubig asin man nawawaranin serbisyo nin tubig. Uya pa si Chapi de la Cruz. Actually, iyo po, kaya pong gibuhon yan. During po kayo itong kapistahan lang, ngunyan kaya po na, na bakumang pista na, may mga area lang po na, di man po actually totally nawawaran tubig. Ano po, igwa lang po mga area dyan na nagkakaigwang airlock na area. Kaya po, pigdudumanan yan kang sa tuyang team. Nagdadagos pa man po kita ning katong inaapod kang free flow na pagbanggi lang po. Pag-aga day na po kita nagigibo kang free flow. Kaya po aga banggi si free flow ta. Ngunyan banggi na lang po ginigibo si free flow at tangali po nga dahil man po kita makaistorbo pag-aga sa aram mo kadako na nagagaramit po pag-aaga. Pag nag-free flow po kita, mga magkapira pong barangay yan, mawawaraan po ng tubig during the free flow. Si Chapi de la Cruz ang tagapagtaram kan MNWD. Mga tugang iyanan ka, teripunan kan mga barata, alas 7. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para barata, si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po mapasatuya pulugod, ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.